habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Ang oras ganap na 9:13 ng umaga. Alright, good morning Pilipinas! Mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS, RMM News TV, radyo na dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ano man ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo.
Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeus. At syempre naman po mga kababayan, ako po ang inyong abang lingkod, ang inyong kuya. Ang kuya ng sambayanan, ang kuya ng lahat, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado namang po ito inyong maasahan. Halina po kayo mga kababayan at makinig, makipagtalastasan sa mga issues at mga balitang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan, Gabay at Patnubay. Ang KBS RMM News TV ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay may mga sangkap na stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banabasambong, mangustin. Ito ay mabuti at malakas na nakapagbibigay ng kaginawahan, kaayusan sa inyong pakiramdam ng inyong kalusugan. Ito ay may mga benefits na ma-effective in implementing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up bodies, immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics, all natural extract. Yan, ito ay sa pag-endorse po ni Dr. Ariel T. Baira ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Ang oras ay alas 9:17 na po ng umaga. Ito ay hatid ng buong persa ng Balitang Kasado, ang balansi at totoo, National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng lahat ng mga columnista at writer. Magandang umaga sa inyong lahat. Columnista at writer ng Balitang Kasado, ang ating mga kasado patroller standby report, mga kasama, mga koyang at ateng. Anyway, good morning po sa ating Studio 2. Mula sa buluwagan ng balitaan diyan kay Ate Cora Biernes, Ate Joy Pasco at Kuyang Jack Pros Bordeus. Siyempre, sa ating technical director, kay Kuyang J. Martin, yan, and assistant technical, si Kuyang Jess De La Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Sa ating site yan. Dito po sa atin sa buluwagan ng ating balitaan. At syempre sa ating Studio 3. Buluwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Tisoy ng isyu ng lipunan. Yan. At syempre, antabayanan nyo po ang kanyang palatuntunan mamaya pagkatapos ng ating palatuntunang Gabay at Patnubay. Yan. Good morning sa ating Studio 4 dyan sa lugar ng Region 3. Mula pa rin dyan sa Zambales, mula sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Calendilaria at kay Kuyang Stephen Sabati and Kuyang Miguel Borbon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Huwebes. At syempre, June 20, 2024 ng taong kasulukuyan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ating mga manggagawa, mga OFW na patuloy na nagsasakripisyo. At sabi ngayon nagsusumikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas.
Good morning kay Divine Council. Thank you for watching. Sa ating Divine Council, ang ating Kasado Patrol 13 dyan sa lugar ng General Santos sa Mindanao. Kay Kuyang Chudi Soyman Jr., ang ating Kasado Patrol 27. Good morning sa inyong lahat. Yan, ganun din sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Buong Luzon, buong Visayas, at buong Mindanao. Narito ang mga ulo ng ating mga balita. Alright mga kababayan, ang oras ganap na alas 9:20 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Vice President Sara resigns sa DepEd Chief Manila. Samantala mga kababayan, Hunyo 24 special na araw at walang opisina na magtatrabaho sa Maynila. Round 1. Ready, go! Sunod-sunod talaga ang holiday o bakasyon ng ating mga manggagawa. Samantala, DOJ ikinatuwa ang paghatol sa 4 na pulis sa 2016 drug bust killings. Round 1. Ready, go! Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang DepEd Chief. Round 1. Ready, Bakit kaya? Samantala mga kababayan, US nangako sa isang libreng Indo-Pacific 7th Fleet Commander. Round 1. Ready, go! DBM green lights pagbili ng Department of Health ng 141 medical vehicles. Round 1. Ready, Samantala mga minamahal kong mga kababayan, Philippine Coast Guard nagpadala ng BRP Gabriela silang sa sea exercise kasama ang Indonesia, Japan. Round 1. Ready, go! House panel nakipagtulungan sa VFAR para bigyang kapangyarihan ng mga Pinoy. Professor Proc sa West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Samantala mga minamahal kong mga kababayan, antabayanan ang kabuuan nating mga balita, makaraang makapag-ulat ang ating mga Kasado Patrol. Ang oras alas 9:23 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol 22 na nasa lugar po siya ngayon ng lungsod ng Pasig, dyan sa Barangay Kalawaan. Yan, si Hagupit. Yan. Siya ay may mahalagang iuulat, situational report,
ang ating si Hagupit. Yan. Standby. Kasado Patrol 22. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 22, si Kuyang Arman Patulot. Nasa lugar po siya ng Kalawaan, Barangay Kalawaan dyan sa Lungsod, Pasig. Alright, Kuyang Arman. Good morning. Good morning. Arnold, andito ako sa Barangay Kalawaan, Pasig City kung saan naghahanap ng mga balita na galing sa labas. At ngayon nga, lahat ng barangay captain at saka kagawad, meron silang session, ako yata yung, meron silang yung, tawag sa mga meeting sila sa society yata gaganapin. Yung mga conference nila. Ngayon, may babagitin ako sana sa iyo dahil Mayor Dan Basisi ng Federal Rizal, medyo yata nagkaroon yata na suspension. Nasuspindi si Mayor, hindi natin ewan ko, hindi natin malaman ang dahilan. Pero Oo, nanggaling nga kami doon noong nakaraang isang linggo, alas 3 ng hapon ay siya ay ginawaran ng suspension. ano kaya, At ayon sa nabanggit ay 6 na buwan yata. 6 na buwan ang kanyang suspension kung hindi nagkakamali. magbabaw naman ang suspension parang tungkol lang din sa business permit yata na in-issue. Oo, hindi naman nagbigay ng eksaktong pahayag si Mayor Dan Basinsin. Kaya nga nandun kami noong nakaraang mga araw, noong araw na siya binabaan ng suspension, ay hindi niya kami kinausap. At yun nga sana ang nais namin kumustahin sa kanya, pero hindi siya nagbigay ng pahayag. Oo, ano kaya ang masasabi mo tungkol dito sa kanyang magiging kaso? Medyo yata sinaklawan na naman yata ito ng mga kalaban niya sa politika Yan ay ika nga pagkasabi nga may mga ganyang mga ground ay siyempre talaga ang ukol sa mga politikang yan ay talagang yan ang nagiging sanhi minsan. Kaya kahit na walang katotohanan o may mga katotohanan man, sabihin man natin ay sabi nga'y talagang binubuhay sa anumang paraan. At bakit naman pinakailaman dito ng ombudsman na liwalag ba yung kaso na talagang siya isang punto sa mga Marahil Kuya Herman, yan ay may mga ebidensya at may mga basihan base sa mga dokumento. Yan. Kaya natural lang naman na sabi nga ika nga igawad ang anuman na kapurusahan kung may nakita o may mga ebidensyang ika nga naiharap sa ating mga kinahukulan, lalo na sa ating ombudsman. ito masasabi mo tungkol dito. Ito ba, 6 na buwan daw ang suspension na sinasabi nila, ganun ba? Ang masasabi ko lang, Kuya Herman, hindi ako mapalagay. Pero kung yun ay nung kami pumunta, kami ng ating team ng Balitang Kasado ay nakipag-usap siya at aming nahiwatigan ayon sa mismo sa kanya nang galing ay di sana ay may malinaw at mahalaga tayong mababanggit sa mga oras na ito. Sa loob ng 6 na buwan, kasi siya October filing of candidacy na. Sana makakatakbo ba siya? Bagay, last term. Abay, siyempre naman kahit ngayon nasa bilangguan pwedeng tumakbo Hindi, kasi last term na siya ang tatakbo niya yung kanyang anak na bilang mayor. Ay, nakita mo naman maganda naman ang ginawa ni Mayor. Oo, malaya naman. At saka maganda naman ang naging background at saka talagang naging naging maayos na alkalde ng Pililya, si Mayor Dan Masinsin. Develop na ang Pililya, tapos pag ganyan pa ang mangyayari. Masyado kasi hindi natin maintindihan bakit napapasukan siya ng mga ganyan tema. Alam mo, marami ang tukso at saka marami ang masalimuot, wika nga. Sabi nga, pagdating sa politika, may karumihan yan.
Kaya mas mainam na lamang yung isang ordinaryong mamamayan katulad mo, Kuyang Arman. Isang ordinaryong mamamayan kaya walang problema. O, di ba? Nahihirap din talaga akong mawak ng posisyon. Oo. Tungkol naman sa katulad ka sa nalalapit na rin ang Biden candidates marami na naman nagkakagan na tumakbo naman uli. Yung iba naman gusto yung mga natalo, gusto bumalik uli. Kalagin ang pwesto. Patensya mo nga, katulad sa Pasig. Halos kalahati rito ng barangay captain yung natalo na. At patensya mo kaya yung pagbabago ngayon 2024. Ang ating mga kababayan sa mandako ng ating bansa ay sabi nga natututo na at nakikita na nila yung mga bahagi na minsan ay ang karamihan ay biktima sa politika at ikangay na biktima ng mga pangako na napapako. Kaya marami yung nahimasmasan natin ng mga kababayan. Kaya yan, pagdating nga ng ganyang mga pangyayari at kailangan uli nila, hindi na nila mabigla-bigla o hindi na nila makuha-kuha. Kasi nga, bato-bato sa langit, marami kasi minsan ang pag nangako, habang kailangan lang, pero pag nakapisto, nalilimutan na yung pangako nila doon sa kanilang mga nasasakupan. Sinasabi nga nung iba nangako, tutuparin ko ba yan? Ay, nasa kawikaan yan eh. Sabi nga katulad ng isang inabot ng unos do sa laot ng karagatan, Kuyang Arman, ha? Inabot ng unos yung kanyang bangkang sinasakyan, ay ang lalaki ng alon. Ay, ito ay pagdating doon sa habang siya ay nakipagbuno doon sa laot ng karagatan, nangako siya na pag siya'y nakarating sa tabihan ng dalampasigan, magtitirik siya ng kandila. Pero nung nasa tabi na, ay yung kanya na ipangako nung habang siya ay nangangailangan ng saklulo at mga dasal o panalangin, ay pagdating sa tabi ay sinabi na, ay bakit tilik pa o kandila ay tabi na? Iyan ay may hindi makakalayo. Ibig sabihin, ang pagtanaw ay kangayang pagtanaw sa pararurunan at hindi lumingon sa pinanggalingan ay talagang hindi tuluyang makakarating talaga doon sa patutunguhan. Kaya nga sabi nga, Kuyang Arman, marami yung mga sabi nga nagkakaroon ng mga gawain na katulad ng sabi nga tutuparin niya ayon sa kanyang ipinapangako dahil may kailangan. Kaya ano masasabi mo sa politika sa ating bansa? Ano masasabi mo tungkol dito? Gusto mo nga yung mga bilihin na pangako ni ating Pangulo hindi pa rin natupad Oo, ay sa dami ng problema ng ating bansa. Halos hindi na maganda ugaga ang ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Kaya nga umaasa nga ang mga mahirap nating mga kababayan hanggang sa ngayon hindi pa nakakaraos sa kanilang mga problema. Dapat na asikasuhin na rin na dapat na ating Pangulo na aksyon na lahat ng bagay na hindi nararapat. Dapat pagtulong na kanyang isagawa. Nararanasan hirap. Pero hayaan mo at yan ay paparating na. Parating na yan. At yan din ang dasal ng ating programa ng Gabay at Patnubay. Siyempre, sabi nga yan ay step by step, parang hagdan. Sabi nga talagang nang mangyari at maganap ang malaking suliranin at mga salimuot sa ating bansa ay talagang kalakip na yung mga pagsubok na misay mahirap mong tarukin. Alright, Kuyang Arman. Yan lang ang pasamantalang ibabalita ko, Kuya Arnold. Ako si Kasado Patrol 22, Herman Patrol na nag-uulat sa Gabay at Patnubay, RNN News, Daryo na at TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22 mula pa rin dyan sa Barangay Kalawaan, Pasig City. Si Kuyang Arman Patulot. Thank you, Kuyang Arman, sa iyong situational report. Okay? Samantala,
Ang oras ay alas 9:34 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, Vice Sara resigns sa DepEd Chief. Round 1. Ready, go! Vice President Sara Duterte stepped down as Education Secretary and Vice Chairperson of the government's anti-communist task force. Malacanang announced on Wednesday, according to Presidential Communication Office. Secretary Chiloy Garapel Duterte went to Malacanang at 2:21 p.m. Wednesday to tender her resignation as member of the Cabinet Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the National Task Force when local communist armed conflict. Garapel added that the Vice President did not provide a reason for her resignation. She declined to give a reason why she will continue to serve as Vice President. We thank her for her service. Garapel said nothing that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. accepted Duterte's resignation from the cabinet. Marcos appointed Duterte as Education Secretary upon their assumption to office on June 30, 2022. Marcos and Duterte ran and won convincingly under the Unity Coalition and the 2022 election, and a speech at the DepEd main office and Pasig City. Duterte assured an orderly transition as she confirmed her resignation. Anumang kwento kahit gaano kaganda ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024, she said. Round 1. Alas 9:37 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, Hunyo 24 special na araw at walang opisina na magtatrabaho sa Maynila. Round 1. Ready, go! Idineklara ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Hunyo 24 bilang isang espesyal na araw ng hindi pagtatrabaho sa lungsod ng Maynila bilang pagdiriwang ng ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag. Nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa pamagitan ng autoridad ng Pangulo. Ang Proclamation 599 noong Miyerkules nararapat lamang na mabigyan ng ganap na pagkakataon ng mga taga-lungsod ng Maynila na makibahagi sa okasyon at masiyahan sa pagdiriwang ang payag na mababasa. Ako si Lucas V. Bersamin, Executive Secretary, sa pamagitan ng autoridad ng Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay dito ay pinahayag ang Lunes, Hunyo 24 ng taong kasalukuyan bilang isang espesyal na araw sa lungsod ng Maynila. Dagdag nito, ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay ang sentro ng aktibidad na ekonomiya, politika, lipunan at kultura ng bansa. Alas 9:38 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Alright, mga kababayan. Okay, may comment po dito ang ating technical director, ang ating kolumnista at patrol, kasado patrol na si Kuyang J. Martina.
pinangangatawanan lang naman natin ay mga lampag sa gobyerno na may pagkukulang sa pagsiserbisyo na kung ang mayroong mapang-abuso. Yan. Tama ka Kuyang Jay. Talagang sabi ngay kung ika ngay abusado ka sa iyong panunungkulan. At porke ikaw ay nasa damit o ika ngay kapangyarihan ng iyong pagiging isang public servant, sana'y wag naman nating abusuhin. Kaya sabi nga, ang kailangan ng ating taong bayan ay yung talagang tunay na naglilingkod at ganap na nagsiserbisyo sa ating sambayanan. Yan ang talaga ang kailangan ng ating bayan. Hindi yung sabi nga papugi lamang, nagpapagwapo. Kaya sabi nga napakabigat na pangyayari sa bara sa sarili. Kaya tama yung komento ni Kuyang J. Martin, ang ating kasado patroller. Kaya sabi nga po ay talagang marami yung sabi nga nakahawak lamang ng kaunting katungkulan. At ang karamihan po talagang gumagawa ng pang-aabuso ay yung pong mga nasa posisyon sa pambarangay. Kahit hindi alam ng kanilang punong barangay, gumagawa ng sariling batas at ng kapasyahan yung mga alipures o nakapaligid sa kanilang barangay kapitan. At ganoon din sa mga tanggapan po ng punong bayan, ganyan din po. Sa halos na ating mga na-experience diyan sa mga taong iyan. Akala nila porke sila ay pinasyalan ng team o miyembro man ng taga-media, akala nila ay kung ano na. Pero yung nagiging malisyoso at maling pananaw ng ating mga namumuno ng mga lugar-lugar dito sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na po yung mga tanggapan ng punong bayan, kapag hinahanap nyo si Mayor, itinatanggi nilang wala diyan. O kaya maraming appointments sa kay Mayor, maraming nakapila. Gayon pa mang gusto lamang namang makipagkumustahan yung ating mga kapatid ng mga responsabling mga mamamayag para alamin kung ano yung mga karaingan o yung mga accomplishment report ng tanggapan ng isang alkalde sa kanyang munisipalidad na kanyang kinatatayuan. Paano po malalaman ng inyong sambayanan, ng inyong manasakupan, yung mga accomplishment na inyong ginagawa? Kung ang gagawin lamang ng isang mayor o ng isang alkalde ay pakinding-kinding lamang. Ayaw halos makipag-usap at makipagharap. Lalo na kapag taga-media. Alam po ba ninyo mga sir at mga ma'am na ang media ay kausong, katulong ng pagpapatuwad ng fashion order sa buong bansa. Tagapaghatid ng mga balita sa ating sambayanan para malaman yung pong inyong mga ginagawa, partikular na po sa inyong panunungkulan. Kung siyempre, maganda po yung inyong naipunla at naitanim, siguradong yan ay makakarating ng buong buo sa ating mga milyon-milyong kababayan. Lalo na po dyan sa mga lugar na inyong nasasakupan, sa inyong mga munisipalidad. At ukol naman po dito sa mga tanggapan rin ng mga barangay. Lalo na po kung malaki ang barangay na na-occupy ng isang barangay kapitan. Andyan na po ang
iba't ibang klase ng mga problema, hindi na halos malaman kung alin ang uunahin. Marami yung nangangailangan, hindi mapagbigyan. Dahil nga po sa laki ng kanyang nasasakupan. Pero kung yan po mga barangay na malalaking iyan ay naipapatupad lamang po ng ating gobyerno na kapag napakalaki ng isang nasasakupang barangay ay yan po hinahati-hati sa ilan. Wala pong problema at lahat po ay mapapagsilbihan ng mga namumunong mga punong barangay. Ay hindi naman po sa pag-underestimate sa mga nangyayari. Ayaw halos bawasan ang area ng kanyang nasasakupan. Ay gayon pa mang walang ginawa ang mga ito kung hindi maglagay ng mga purok leader na kapag kayo halos ang isang barangay ay mayroong binubuo halos ng mga nasa 40 purok leader o higit pa doon. Na nagpapakilala na rin sila ay mga barangay chairman. Ilan ba ang chairman ng isang barangay? Di po ba mga kababayan ay isa lamang? Yan po ay ang unong barangay o kapitan ng barangay. Sila po yung barangay chairman. At yun naman pong mga sinasabing sila'y chairman ng mga purok-purok, yan po ay sabi nga medyo nakakalito rin minsan. Kumbaga, kasi baga sabihin nila na sila ay purok leader o sityo purok. Yun. Magkakaintindihan kaagad. At marami nga po yung mga nagtatanong sa ating palatuntunan. Nakakomento dito. May mga comment na bakit po sa mga malalaking barangay ay mga nagpapakilala pong sila ay barangay chairman. Ay gayon pa mga purok leader naman po ang aming pagkakaalam. Kaya doon po sa halos nakakausap ay naniniwalang sila yung barangay kapitan. Kaya pakilinaw lamang po sana ang bagay na ito. At nais ding paliwanag ng ating palatuntunang Gabay at Patnubay na kaya nga po nabanggit natin sa ating palatuntunan bilang paggabay at pagpatnubay sa lahat. Kung sabi ngay hindi ka nagiging sabi ngay makasarili. Sino pa ba namang iyan ay irekomenda na kung ang nasasakupan mo'y napakalaki, ay tila yata parang ayaw yata ng isang punong barangay na yung kanyang nasasakupan na napakalaking area o barangay sa kaniyang lugar ay ayaw halos mabawasan yung era. Dahil nga naman, pag malaki ang barangay, marami ang mga populasyon o mga nakatira diyan ay talagang malaki yung era. Kung yung bagay hinahati-hati sa ilan, yung isang malaking barangay, saan man pundako ng ating bansa, para wag na pong maglagay ng mga purok leader. Mismong kapitan na lamang, barangay kapitan na lamang po, at saka barangay kagawad na lamang ang sabi ngay magpapatupad ng karamihan sa mga alituntunin ng inyong lugar. Yan. At yan po ay talaga mas maliwanag pa. At saka talagang hindi lamang yun. Bawat barangay ay may tigigisa po na ini-issue ang ating Office of the Sangguniang Lalawigan mula sa national. Ini-issue ng bawat barangay ng mga service. Ay kung malaki po yung inyong barangay, halos nasa ang populasyon po halimbawa ay kunwari umaabot ng 80,000 o pataas. Aba, tapos isa lamang ambulance o isa lamang pangrisko, etc. Ay kung yan po hinahati-hati po sa ilang barangay, ay di ilan din pong yan service ang manggagaling sa ating national government. Medyo malaki pong kaluwagan sa ating mga mamamayan. Malaki pong bagay. Lalo pa ngayon, mag-e-election na naman, malapit na naman ulit. Kaya andyan na naman uli ang kanya-kanya uling pasiklaban, halos ayaw nang umalis sa pisto, ayaw nang ipagtiwala dun sa iba para naman yung iba ang makatikim o makaranas kung paano magsilbi sa barangay.
Ay syempre kapag malaki po yung barangay, malaki rin po yung income nun. Alam na. Kaya talaga, oo. Ang oras, ganap na alas 9:49 ng umaga. Good morning, Kuyang Lando Luto. Good morning po sa KBS RMM. Ang balitang kasado, gabay at patubay, host commentator Kuyang Arnold Namuko, CEO, President, Station Manager, Publisher, Kuyang Alan Bordeos and Ate Cora Biernes, Bordeos Boss Manager at Ate Del Santos. Assistant, ako naman po si Double L, Kuya Lando Luto. Alam kong ikaw yan, Kuya Lando. Hindi. Atin lamang pinapapasaya si Kuya Lando kasi masyado siyang seryoso doon sa kanyang lugar na kanyang iniikutan araw-araw dahil sa pangangalap niya ng mga mahalagang balita. At siyempre, ipinararating sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ang palatuntunan ng gabay at patnubay ay inyo pong mapapanood at patuloy na maririnig sa FB page ng KBS RMM News TV at ng Balitang Kasado. Hashtag Balitang Kasado, hashtag KBS RMM News TV. At yan po ay inyo pong mapapanood simula Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-8 ng umaga. Basta 2 oras po ang ating pagkatanghal. Kumbaga sabi ngay kadalasan ay hindi po natin makuha yung eksaktong oras ng ating palatuntunan. Sa karahilanan lamang po na may marami pong inaasikaso ang inyong abang lingkod. Kasado Patrol 22 at 25 standby report. Alright mga kababayan, binabati po muna at babatiin po muna natin ang mga taga Oriental at Occidental Mindoro sa ating mga kababayan. Yan, dyan sa Mindoro. Kamusta na po kayo? At siyempre nagpapabati po ang mga taga KPP, Divine Healing Powers. Meron po silang pagtipon-tipon at pagkikita-kita sa pinagtungulan sa Lipa City sa kapistahan po ng St. Benedict. Diyan sa Lipa City tuwing July 11. Yan, napakaganda niyan. Baka pati ako makapunta rin at makasama kong muli kayo kasi namimiss ko na kayong lahat mga taga KPP, Divine Healing Power. Kaya talaga nakakatuwa naman na sila makasama dahil talagang mga mahuhusay po yung mga manggagamot ng mga ito. At talagang sabi nga hindi lamang pang synthetic ang kanilang ipinagkakaloob na kagamutan kung hindi talaga puro mga herbal medicine. Yan. At yan naman talaga wala talagang epekto o nakaka-overdose. So. Kaya katulad nga po ng ating mga inaasahan sa tuwi-tuwi na. Na talagang ang ating pong pagsusumamo sa kanila ay talagang taos-puso at nagpapasalamat naman po tayo sa kanilang lahat ng buong miyembro na sila ay matulungin sa lahat ng mga kababayan nila diyan sa lalawigan. Hindi lamang ng buong May Marupa kung hindi maging ng buong Calabarzon area at yan.
At halos nga ang mga taga nanggagaling dito sa Metro Manila ay talaga nagtatawi-tawiran patungo dyan para lamang po talaga maipagkaloob. At sabi nga sila'y matulungan. Tuwing araw nga po ng Martes at Biyernes ang kanilang paggagamutan sa lahat ng mga may sakit dyan sa lalawigan. Sa lugar po ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti dyan sa lungsod ng Calapan. At yan po sa lugar din po ng Barangay Bangkatan dyan sa Baco, Oriental, Mindoro. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25. May pag-uulat, ito po ay may kinalaman sa most wanted person arestado ng Ternate Philippine National Police. Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol Double L, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, stand by. Report. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 25 upang iulat. Ito nga po ay may kinalaman sa most wanted person arrestados ng Ternate PNP. Ang detalye ay malalaman natin sa ating sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning. Iputok mo na yan. Yes, magandang umaga sa iyo, Colonel. Good morning sa ating taga-subaybay ng KBS Army News, Radyo na TV pa. Samantala, Colonel, tama ka nga, ito'y nalambat nga ang isang most wanted regional level to, Colonel. Dito po sa aking area, sa Ternate, Cavite, Colonel. Oh. Talaga, at pasasampat mauubos din yan kapag nahuli lahat. Ito na, iputok ko na. Sige, ibira mo na, Kuya Lando. Okay. Morning. Oh. Sa inilatag na operasyon ng Ternate Police, arestado ang isang regional level wanted persons dito sa barangay Sapang 1, Ternate, kaninang madaling araw to, Colonel. Kinilala ni Pulesa Major Marlon C. Escalante, hipid ng pulisya ng Ternate Municipal Police Stations, ang suspect na si alias Mark. Residente ito ng Sitio Olong, Barangay Sapang 1, dito sa bayan ng Ternate sa Cavite. Wanted ito sa kasong 3 counts of rape. Ang nasabing operasyon ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts of rape sa ilalim ng criminal case number DC-481-14, DC-482-14 at DC-483-40 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 90 ng Dasmariñas City, Cavite na walang inirekomendang at kaukulang piyansa, Kuya Arnold. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Police Lieutenant Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr., ang Provincial Police Director dito sa Cavite, ang pinaigting na kampanya ng Cavite Police laban sa mga taong nagtatago sa batas at wanted persons na tuloy-tuloy ang kampanya ng kapulisan sa Cavite, makakipagtulungan ng mga mamamayang Caviteño upang mahuli at tuluyang mapanagot ang mga taong nagtatago sa batas. Sa ganon ay ating maibigay ang narapat na hustisya sa kanilang naging biktima. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Kuya Arnold. Mula pa rin dito sa area ng Cavite o sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol Unit 25, ako si Double L, Kuya Tuluto, nagulat para sa gabay patumay ng KBS Army News, Radyo na TV pa. Back to you, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Si Double L, Kuya Lando Luto, mula pa rin sa lugar ng lalawigan ng Rizal, ng Cavite. Thank you, Kuyang Lando.
Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, 1 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Otes. Samantala, DOJ kinatuwa ang paghatol sa 4 na pulis sa 2016 drug bust killings. Round 1. Ready, go! Malugod na tinanggap ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla nitong Merkules ang hatol sa 4 na pulis na pumatay sa mag-ama na isinagawang anti-illegal drug operation noong 2016. Itinuring ni Remulla ang hatol bilang patunay na umiiral at gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa. Ang pananalig na ito ay isang milestone sa ating sistema ng hustisya. Kriminal, isang patuloy na walang patid na pagsisikap ng pamahalaan na pangalagaan ang mga karapatang pantao sa paghahangad ng katarungan sa isang malinaw na patunay ng isang gumagana na sistema ng katarungan, sabi niya sa isang press statement. Noong Martes na pag-alaman ng Caloocan Regional Trial Court Branch 121 na nagkasala sina Police Master Sergeant Virgilio Cervantes at Police Corporals Arnel D. Guzman, Honston Alacri at Argemio Saguro Jr. sa pagpatay kay Luis Bonifacio at sa anak nitong si Gabriel Luis noong Setyembre 2016. Ang mga tauhan ng pulisya ay hinatulan ng 6 hanggang 10 taong pagkabilanggo. Inutusan ang bawat isa na magbayad ng tig 100,000 peso para sa aktwal moral at katamtamang pinsala at civil indemnity na may interest na 6% kada taon mula sa petsa ng penalty ng desisyon hanggang sa ganap na mabayaran. Pinuri ni Remulla ang mga prosecutor ng DOJ dahil sa matagumpay na pag-secure ng konbeksyon. Ito ang nagsisilbing paalala sa mga abusadong pulis na walang sino man ang nasa itaas ng batas, ang hustisya ay hahabulin sila sa huli, sabi niya. Samantala ay kinatuwa naman ng Philippine National Police ang desisyon ng korte sa 4 na pulis. Sa press briefing sa Kamkrami sa Quezon City, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo habang ang mga pulis ay binibigyan ng presumption of regularity sa pagganap ng kanilang tungkulin, ang mga mapatunayang gumawa ng pang-aabuso at malinap na paglabag sa umiiral na police operational procedure tulad ng mga convicted cops ay dapat harapin ang mga parusa na ipinataw ng mga korte. Sinabi niya na ang 4 na pulis ay naharap sa kasong administratibo at pinarusahan ng 1 taong suspension dahil sa kaso. Aniya, nasa 4 na pulis na lamang ang exhaust at available legal remedies ng kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Alas 10:03 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ang oras, alas 10:03 ng umaga. At syempre, binabati po natin na magandang morning ang lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa lahat po ng ating mga manggagawa, mga OFW, na hanggang sa ngayon ay patuloy ang kanilang pagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga minamahal na pamilya dito sa ating bansa. Kaya sabi nga po talaga ay kinakailangan po talagang pairalin ang ikangay kasipagan. Yan. At yan po ay
kinakailangan talagang ang sakripisyo ng ating mga minamahal na mga kapatid diyan ay tuloy-tuloy lamang para sa kaayos ng kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya good luck sa inyong lahat diyan at naway ang pagpapala at pagpatnubay ng ating dakilang may kapal ay laging sumainyo anumang oras. Mana pa may nabibigyan ng magandang buhay ang inyong pamilya. Alright mga kababayan, standby report, Kuyang Judy Soyman Jr., ang ating Kasado Patrol 27, no? Mayroon po siyang pag-uulat bilang situational report sa lugar na kung saan siya ngayon naroroon. Alright, Kuyang Judy, standby report. Kasado Patrol report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 27, si Kuyang Judy Soyman Jr. Alright, Kuyang Judy. Good morning sa iyo. Kamusta ka na diyan? Okay lang, Kuyang Arnold. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Arnold, at sa lahat ng nanonood sa nakikinig sa programang Gabay at Patnubay sa Balitang Kasado sa Alin News, Diaryo at TV pa. Kuyang Arnold, may isang trailer driver na nahuli noong June 18, taong 2024, bandang alas 10:20 ng gabi sa lugar ng Mayres Road, Extension Ortega, sa pagitan ng Tickling Circle at Singer. Sa kadalahinang lumusot ang trailer truck sa bandang gawing kanan, biglang huminto ang sinundan niyang van na may lamang mga pasahero. Biglang nagbaba ng pasahero ang van. Maya-maya biglang lumapit ang isang law enforcer ng Taytay at sinita po ang driver ng trailer at kinuha ang lisensya. Ang masaklap ko yung Arnold ay sinikitan siya ng violation ng obstruction loading and unloading. Tama ba yun, Kuyang Arnold? Yan ang kanyang ibinigay eh. Sa palagay ko ay pwede naman yung tikitan basta yung tama lamang dapat na violation, Kuyang Judy. Ay, hindi naman ito namasada yung trailer driver, Kuyang Arnold. Kaya lumusot sa bandang kayong kanan. Maraming nakaharang sa gitna. Ay ang masama naman ang yung isang van na masada ay bigla naman huminto, nakabalagbag. Ang ibig mo sabihin, Kuyang Judy, yung driver ng trailer truck ay tinikita ng loading and unloading. Opo. Ay baka nahihilo lamang, baka nahihilo yung traffic enforcer na nagtiket. Na dapat ang tikitan niya ay yung nasa van na nagpaabala dito sa trailer truck, dapat yung tinikita niya ng ganon. Tila yata baliktad. Baliktad nga, Kuyang Arnold, kaya nga nagsubok sa atin yung trailer driver truck. Ang ganyan nangyayari. Ang masaklap yung Arnold, doon nangyayari sa lugar na yon, ang masama, ang nilagay doon sa skate ay floodway. Walastek. Kaya ipaalam natin yan sa ating kinaukulan, lalo-lalo na sa traffic division, kung bakit ganyan ang ginagawa ng traffic enforcer na yan. Dapat yan ay inaalis na yan sa pagtatraffic. Kasi nagiging sakit ng lipunan yung ganyan, lalo na kung ang violation ilalagay ay hindi naman naaangkop at tama doon sa driver. I-coordinate natin yan sa opisina ng tanggapan ng punong bayan ni Mayor Alan De Leon ng Taytay Rizal. Tama kayong Arnold, parating natin sa hipin ng importer na naman lahat ng mga ating mga magaling na mga locals ng Taytay ganyan
ginagawa nila sa pamanikit, itama nila. Kung mali ang driver, itama ang pagtitikit, hindi gawa-gawa lang ng... Kaya walang panama walang panama Kuyang Chudi, ang lahat ng driver ay talagang ang panganib ay nasa traffic enforcer, lalo na kung hindi nag-seminar ng maayos at hindi nalalaman kung ano talaga ang bisa ng kanyang panunungkulan bilang siya ay enforcer sa isang lugar. Tama ako yung Arnold. Dapat matulungan kong yung isang trailer truck kasi ang pagkaalam ko, 1,000 yan. Masakit sa bulsa sa isang trailer truck driver niyan dahil mababa lang yung sinasahod. Pwede namang ilapit yan kay Mayor Alan. Oo, at alam naman niya na yung violation yan ay hindi naman dapat para dyan sa trailer truck na loading unloading. Ano ba yan? Hindi naman yung pampasaheron sa sasakyan, kundi ay kargahan ng mga materialis na bagay. Truck yan Oo. Kaya ating i-coordinate natin yan sa tanggapan ng traffic division. Alright, Kuyang Chudi. Yun lang muna ang aking situational report kay Arnold. At paki-contact mo na rin si station manager pagkatapos ng iyong pagbabalita, Kuyang Chudi, para i-coordinate na yan as soon as possible now. Okay, kay Arnold. Parating ko ito pagkatapos sa aking pag-report, sessional report. Yan lang muna ang aking situational report kay Arnold mula sa Calabarzon, Taytay Rizal. Ako si Chudi Tulang-Simen Jr., Patrol Unit 27 ang nag-uulat sa Gabay at Nubay sa Baitang Kasado sa TVS, RNN News, Diaryo na at TV pa. Alright, mga kababayan, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 27 Situational Report mula kay Kuyang Chudi Soyman Jr. Thank you, Kuyang Chudi. Samantala, Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang DepEd Chief. Round 1. Ready, go! Bumaba sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng Anti-Komunistang Task Force ng gobyerno. Inihayag ng Malacanang nitong Merkules. Ayon kay Presidential Communication Office, Secretary Chiloy Garapil, nagtungo si Duterte sa Malacanang alas 2:21 ng hapon, Merkules, para itender ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete ng kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Dagdag pa ni Garapil, hindi nagbigay ng dahilan ang Vice Presidente sa kanyang pagbibitiw to give a reason why. Patuloy siyang naglilingkod bilang Vice Presidente when thank her for her service. Sabi ni Garapil na nagtala ng tinanggap ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Duterte sa gabinete. Itinalaga ni Marcos si Duterte bilang kalihim ng edukasyon sa kanilang pagkakaluklok sa pwesto noong Hunyo 30, 2022 ng taon. Kasulok ng taong nakalipas, kumbinensidong tumakbo at nanalo sina Marcos at Duterte sa ilalim ng Uniteam Coalition noong 2022 eleksyon. Sa isang talumpati sa DepEd Main Office sa Pasig City, tiniyak ni Duterte ang maayos na transition habang kinumpirma ang kanyang pagbibitiw anumang kwento. Kahit gaano kaganda ay sadyang nagtatapos rin kanina. June 19, kahapon 2024, naghanap ako ng audience kasama ang Pangulo at tendered ang registration ko bilang Secretary of Education effective July 19, 2024, sabi niya. Ibinigay ko ng aking 30 araw na abiso upang matiyak ang wasto at maayos na paglipat para sa kapakanan ng susunod na kalihim, dagdag niya. Nagpapasalamat si Duterte sa suporta ng lahat ng guro noon
non-teaching personnel, local government unit at private stockholders habang isinusulong ang reforma sa sektor ng edukasyon. Sumumpa rin siya na patuloy na isusulong ang karapatan at kapakanan ng lahat ng guro at mag-aaral sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, inilunsad ni DepEd ang matatag agenda nito upang tugunan ang mga hamon ng kalidad ng sektor ng edukasyon. Ang matatag agenda ay nangangahulugang make ang kurikulum na may kaugnayan upang mabuo ang mga may kakayahan at handa sa trabaho, aktibo at responsibleng mamamayan, take habang upang mapabilis ang paghahatid ng mga pangunahing pasilidad at serbisyo sa edukasyon, take na mahusay na pangangalaga ng mga mag-aaral sa pamagitan ng pagtataguyod ng kagalingan ng mag-aaral, inclusive, exclusive education at isang positibong kapaligiran sa pag-aaral at bigyan ng suporta ang mga guro upang mas mahusay na magturo. Ang stent ni Duterte sa DepEd ay minarkahan ng patuloy na pagsisikap ng mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa na itinuturing na isa sa mga mahalagang kasangkapan sa pagsugpo at lokal na insurhensyang komunista ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. Pinangunahan niya ang iba't ibang programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon at gawain mas madaling maksis ang gayon ay matugunan ang isa sa mga pangunahing salik na nag-aambag sa mga lokal na salungat, sabi ni Torres. Binigyan din ng kanyang pamunuan ang kahalagahan ng edukasyon bilang kahalagahang bahagi sa paglaban sa insurhensya. Pinasasalamatan ni Torres si Duterte sa kanyang napakahalagang kontribusyon at pamumuno na nagsabing ang dedikasyon sa task force ay nagresulta na sa maraming matagumpay na inisyatibo at operasyon na nagpalakas at determinasyon at kapasidad ng mga komunidad na manindigan laban sa insurhensya. Nais namin ang kanyang tagumpay sa kanyang mga hinaharap na nagsisikap at tiwala na patuloy siyang naglilingkod sa mga Pilipino ng may parehong simbuyo ng damdamin at dedikasyon, sabi ni Torres. Samantala, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na namumuno sa Senate Committee on Basic Education na ang pagbibitiw ni Duterte bilang kalihim ng DepEd ay isang malaking pagkawala bilang political will ng Vice Presidente sa paglalagay ng mga direksyon ng sektor ng edukasyon sa isang direksyon. Ang isang pangunahing dahilan kung bakit itinalaga si Vice President Sara dahil binigyan ng priority yung edukasyon sector. Gatchalian said during the kapihan sa Senado, umaasa niya siya na magpapatuloy ang mga umiiral na programa at patakaran na ipinatutupad ng DepEd sa kabila ng kanyang pagbibitiw. Para kay Senate Majority Leader Aquilino Pimentel III, dapat magtalagan si Pangulong Marcos ng bagong DepEd chief na may experience and good track record sa sektor ng edukasyon. Ang taong ito ay dapat na isang tao na nagtatrabaho sa department para sa mga dekada. Isang taong pamilyar sa kung paano gumagana ng departamento pati na rin ang mga problema ng sektor ng edukasyon at sistema ng edukasyon, isang taong inilaan ang kanyang buhay sa edukasyon at maaaring ipakita ang track record para dito. Pahayag pa rin ni Pimentel sa Viber message na may mga reporters, samantala tiwala naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na well true ang desisyon ni Duterte. Naniniwala ako na ito ay isang pagpipilian na kinuha sa pagsasaalang-alang ang pinakamahusay na interes ng aming mga tao, tulad noon naman
ay katangian ng kanyang lubos akong nagtitiwala na patuloy niyang tutuparin ang kanyang mandato bilang Vice Presidente ng Pilipinas at makakatulong sa pag-aangat ng buhay ng bawat Pilipino. Lampas sa kanyang mga titulo, ang kanyang integridad ang siyang nagbibigay kahulugan sa kanyang pamumuno at ang integridad na ito ang lagi niyang itinangkilik. De La Rosa said in another Viber message. Nagpahayag ng pag-asa si Albay Representative Edsel Lagman na nariresolba ang mga isyong hounding edukasyon ng Pilipinas bunga ng pagbibitiw ni Duterte. Umaasa rin si Lagman na ang kapalit ni Duterte ay magmumula sa hanay ng mga experienced na dedicated educators who can efficiently Esther and professionally manage ang educational system ng bansa. Nabanggit niya na ang pag-alis ni Duterte sa isang prime position sa gabinete ng Pangulo ay nangangahulugan ng pagtatapos ng increasingly tenuous partisan relations sa pagitan ng Marcos at Duterte political power blocks. Nagpahayag ng optimismo si Teacher Parteles Representative Franz Castro na magtatalaga si Pangulong Marcos ng DepEd Secretary na may karanasan sa larangan ng tunay na maglilingkod sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Gabriela Parteles Representative Arlen Brosas, ang pagbibitiw ni Duterte bilang DepEd Secretary ay nagtatampok ng kagyat na pangangailangan na magtatalaga ng tunay na lingkod bayan sa naunahin ang pag-aangat sa matagal ng napababayaang sektor ng edukasyon. Sa simula pa lang, wala talagang balak ang Vice Presidente na tugunan ang krisis sa ating sistema ng edukasyon, sabi ni Brosas. Inilarawan ni Brosas ang paglabas ni Duterte bilang isang pampublikong hakbang bilang paghahanda sa 2025 elections para itakda ang yugto para sa isang potensyal na pagkikibaka sa kapangyarihan sa pagitan ng mga paksyon ni Duterte at Marcos. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang pagsira ng alyansa ni Duterte kay Pangulong Marcos sa ilalim ng Uniteam ay naglalantad sa false facade of unity ng Vice Presidente na pinanatili lamang para sa election purposes. Alas 10:21 ng umaga. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Nohonyo 24 special na araw, walang opisina magtatrabaho nga sa Maynila. Alright, napakaganda. Medyo pahinga na ulit, ha? Kaya nga talaga yan ang kailangan yung puro pahinga para tigil din ang kita ng yung mga construction worker, yan. Kawawa naman yung mga construction worker, kaya medyo talaga hindi tulad yung mga regular na nasa trabaho. Pag nag-file ng leave, o kaya may holiday o special na araw, tuloy-tuloy ang kita, tuloy ang sweldo. Samantala, alas 10:23 ng umaga. US nangako sa isang libreng Indo-Pacific 7th Fleet Commander. Round 1. Ready, go! Muling pinagtibay ng US 7th Fleet Commander Vice Admiral Frederick
William Cashier ang paninindigan ng kanyang bansa sa pagtataguyod ng batas international na nakabatay sa mga patakaran upang itaguyod ang malaya at maunlad na rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ito ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sergius Trinidad kasunod ang kanyang courtesy call sa AFP hailing headquarters sa Camp Aguinaldo kung saan siya ay tinanggap ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordora. Sa pulong tinalakay ni Lieutenant General Cordora at Vice Admiral Cashier ang kasalukuyang kapaligiran ng seguridad at muling pinagtibay ang kanilang pangako at itinataguyod ang batas international na nakabatay sa mga patakaran upang itaguyod ang isang malaya at maunlad na rehiyon ng Indo-Pasipiko, sabi ni Trinidad. Pinag-usapan din ng dalawang opisyal ang mga progresibong pakikipag-ugnayan sa multilateral partnership na naglalayong isulong ang kolektibong seguridad ng maritime domain. Pinasalamatan ni Cordora ang patuloy na suporta ng US sa pagpapahusay ng kakayahan ng militar na binigyang diin ang kahalagahan ng taunang balikatan exercise. Nagsasagawa ng military drill ang Pilipinas, US at iba pang partner national tulad ng Australia sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Ang pagbisita ni Cashier ay ilang araw matapos ramin ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine vessel habang nasa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal na nagdulot ng matinding pinsala sa isang tauhan ng Philippine Navy. Alas 10:26 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. At ito ay sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. DBM Green Lights pagbili ng DOH ng 141 medical vehicles. Round 1. Ready, go! Makakakuha ng tama ng bala sa braso ang healthcare system response capability sa bansa dahil inaprubahan ng Department of Budget and Management ang kahilingan ng Department of Health na bumili ng 141 units ng medical vehicles. Inaprubahan na ni Budget Secretary Armena Pangandaman ang authority to purchase of motor vehicles na umaabot sa 387 milyong piso noong Hunyo 11 ayon sa DBM. Sa isang payag nitong Merkules, kabilang sa mga motor vehicle na bibilhin ay ang land and sea ambulance pati na rin ang mga passengers vans. Para sa patient transport, ang pagkuha ay bahagi ng Health Facilities Enhancement Program na naglalayong tugunan ang mga gaps na naghahatid sa healthcare at gawing mas madaling ma-access ang mga pasilidad at serbisyo. Ang pagpapabuti ng pagtugon ng ating healthcare system ay napakahalaga sa pagtiyak ng napapanahon at epektibong pangalang medical para sa lahat ng partikular na mga lugar na kulang sa serbisyo at nakahiwalay sa geografiya, sabi ni Pangandaman. Ang HFEP ay umaayon sa pangako ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magbigay ng mahusay na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino, dagdag niya. Alas 10:28 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, Philippine Coast Guard nagpadala ng BRP Gabriela Silang sa sea exercise kasama ang Indonesia, Japan. Round 1. Ready, go!
Nag-deploy ang Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng BRP Gabriela Silang para sa sumama sa Regional Marine Pollution Exercise 2024 sa mga Coast Guard ng Pilipinas, Indonesia at Japan sa Bacolod City sa susunod na linggo. Sa seremonya ng pagpapadala ng 83 metrong offshore patrol vessel sa Panakan Wharf sa Davao City, sinabi ni Philippine Coast Guard District Southern Mindanao Commander Commodore Richard Marpi na ang ehersisyo ay upang ipakita ang dedikasyon ng tatlong bansa na sa pangangalaga sa mga dagat at mga hangganan nito sa dagat sa panahon ng emergency. Inahalimbawa natin ang matatag na pangangalaga sa barko ng ating bansa na magsisilbing tanglaw ng kaligtasan na proteksyon ng bukas na tubig, sabi ni Marpi. Ang paglahok ani-ani ang BRP Gabriela Silang at ng mga tripulante nito ay bahagi ng responsibilidad ng Philippine Coast Guard bilang custodians of our marine environment. Ang inyong dedikasyon ay magpapalakas sa aming kahandaan na nagpapahintulot sa amin na agad at mahusay na tumugon sa mga insidente ng pollution. Sa gayon ay protektahan ang mga marine ecosystem at mga komunidad sa baybayin, sabi niya. Ang Marpulex 2024 ay nakatakda sa Hunyo 24 hanggang 29. Sa kaganapan, ang mga kinatawan ng Coast Guard ng bawat bansa ay makikibahagi sa mga pagsasanay sa paghahanap at pagsagip, pagsusog sa sunog, pagbawi ng oil spill, pagbawi ng kagamitan at pagtatasa ng pinsala. Alas 10:31 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel Tibayra ng Gold9 Plus Probiotic at ng Insensitive Potes. Alright, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa Quezon City, mula pa rin kay Kuyang Johnson Tusidad. Ito ay may kinalaman, arestado ang isang lalaki na iksay kinasang bypass operation kagabi sa Quezon City. Ang report ay magmumula sa ating Kasado Patrol 40 Kuyang John Santusidad. Kuyang John, standby report. Kasado Patrol report. Alright, Kuyang John. Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40, mula pa rin dyan sa Quezon City. Alright, Kuyang John. Sige, iputok mo na yan. Good morning. Yes, good morning po. Kasama ko yung Aldo, Gaganon Station Manager, Alan Bordios. Arestado ang isang lalaki na kinasang bypass operation kagabi ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hill, Quezon City. Nakilala ang suspect na si Jomar Lacson, 44 anyos, alias Marlon, residente ng Barangay Olpalarat, Quezon City. Nakopisa ng mga operatiba mula sa suspect, 4 pikasong plastic cassette, nanghihinalang sabo, isang cellphone kulay itim, isang coin purse kulay itim din, at isang 200 pesos bilang bypass money. Ang nasabing droga may timbang na 1 gramo sa halagang 6,800 pesos. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng kakabaan ng Matias Street, Billiat Street, Barangay Old Balarat, Quezon City. Dakong alas 11:10 ng gabi, June 19, 2024.
Ang suspect ngayon na naharap sa kasong paglabas Section 5 at Section 11, Article 2 at RA 9165. Mula rito sa Quezon City, ako si John Catridad, Patrol Forte, nag-ulat gabay at patubay ng TVSRA News. Diyan na, TV5, balik sa iyo, Fernando. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa Quezon City. Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Samantala ang oras ay alas 10:34 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, House Panel nakikipagtulungan sa VIPAR para bigyang kapangyarihan ang mga Pinoy Peace Park sa West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Maigpit na nakikipag-ugnayan ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang ang capacity ng mga Pilipinong mangingisda at mapangalagaan ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea. Sa payag nitong Merkules, sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond, Yamsuan Panel Chairman, na dapat tiyakin ng BIPAR ang mahusay na paggamit ng pundo nito upang mabigyan ng buong suporta ang mga maliliit na mangingisda sa West Philippine Sea. Dahil patuloy na tumataas ang budget ng ahensya ng average na 45% taon-taon mula noong 2022. Aniya maigpit 385,000 fisher folk na umaasa sa karagatan ng West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan. Ang kailangang protektahan mula sa acts of intimidation ay provocation ng China na pinag-aagawan karagatan, partikular sa bagong anti-trespassing rule ng Beijing na umano'y nagkaroon ng bisa noong Hunyo 15. Binigyan ng kapangyarihan ng China ang sariling Coast Guard na ikulong ang hanggang 60 araw nang walang paglilitis sa mga dayuhang trespassers sa natatawid sa sinasabing hangganan nito. Kabilang na mga magkakapatong na West Philippine Sea na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Maynila. Bilang chairman ng House Agriculture and Fisheries Committee, malapit tayong nakikipag-ugnayan sa BIPAR upang makahanap ng mga paraan upang mapahusay ang kakayahan ng municipal fisher folk fishing sa West Philippine Sea. Gayon din sa pangangalaga sa kanila at sa ating yamang dagat mula sa mga illegal na gawain, sabi ni Yan Swan. Tiniyak niya ng BIPAR sa mga Pinoy fisher folk na maaari silang magpatuloy sa pangingisda ilang bahagi ng West Philippine Sea, bumubuo ng bahagi ng ESC ng bansa. Ang BIPAR mismo ang nagsabi na ang ating mga mangingisda ay maaaring magpatuloy sa pangingisda sa West Philippine Sea, pero ang mga ganyang pronouncements ay dapat ibak sa pamagitan ng aksyon at konkretong suporta sa ating fisher folk, sabi niya. Iniulat ng BIPAR sa House Panel na may alokasyon na 1.8 bilyong piso sa 2024 budget nito para sa mga programang may kinalaman sa West Philippine Sea na kinabibilangan ng pagpapalakas ng Integrated Marine Environment Monitoring System nito upang labanan ng illegal, unreported at unregulated fishing. Nagpapatupad ng mga patakaran na batay sa agham ng pangangalaga sa pagpapanatili ng fisheries sa West Philippine Sea.
At batay nga sa pagpapabuti ng pamahala ng mga asset ng data nito sa pamagitan ng isang pinahusay na regulasyon sa pangisdaan at sistema ng impormasyon, iniulat din ng BIFAR na balak niyang kumuha ng 2 pang monitoring control ang surveillance patrol vessels at isang food boat ngayong taon alinsunod sa mga inisyatibo nito sa suportahan na ang pagsisikap ng pamahalaan na protektahan ang yamang dagat ng bansa sa West Philippine Sea. Gayunpaman, sinabi ni Yan Swan na ang pagkuha ng mga bangka para sa mga municipal fisher folk ay balaging naantala aniya. 37 na sa mga VFAR boats na pinunduhan sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act ang inilabas lamang ng kani-kanilang authority to pay noong Mayo 9, 2024, habang 15 lamang na 52 pangbangka na pinunduhan na sa ilalim ng 2023 GAA ang handa ng ipamahagi sa susunod na buwan. Gusto naming malaman mula sa VFAR kung ano ang kailangang gawin para mapabilis ang procurements para makapagbigay ito ng suporta na kailangan ng ating mga mangingisda, lalo na ang mga umaasa sa West Philippine Sea para sa kani-kanilang kabuhayan, sabi niya. Samantala, sinabi naman ni Yan Swan na ang forma ng deklarasyon ng pamahalaan kamakailan sa harap ng United Nations at Maritime Entitlement na sa Extended Continental Shelf sa ilang bahagi ng West Philippine Sea ay makadagdag sa kasalukuyang hakbang ng isinasagawa upang igiit ang karapatan ng bansa sa pinagtutalunang lugar at protektahan ang mga mangingisda mula sa mga aktibidad ng pangapi ng China. Pinuri niya ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa patuloy na pagprotekta sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ang lahat ng mga hakbang na ito ay pagpapakita kung paano ang Pilipinas ay gumagamit ng pagpipigil sa pagharap sa pambansang seguridad na ito, sabi niya. Ang aming collaborate response ay makakatulong sa amin na mapanatili ang suporta na nakuha namin mula sa international na komunidad tulad ng ipinakita ng pinakabagong pagpapahayag ng G7. Black na kinundi na ang pagtaas ang paggamit ng China ng mapanganib na taktika sa West Philippine Sea. Aniya. Alas 10:42 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics, all natural extract, includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, mangustin. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, Kuyang Arnold, ang Jamaica Realty Corporation bilang differ ay mayroong violations ng mga subdivision na ginagawa nila, Kuyang. Ito'y walang STP
ang mayroon lang septic tank at na turn over na ito sa mga local government units. Yan. Ang message po ay mula sa ating Divine Council. Good morning sa inyong lahat yan sa lugar ng mga tribong Blaan, dyan sa General Santos City, dyan sa Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang kaigandang umaga ngayong araw nga po ng Huwebes. At syempre mga kababayan, inaabot lamang po natin sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig na ang programang Isyu ng Lipunan ay hindi po makapagtatanghal ngayong araw na ito. Sa kadahilanan po na may dinaramdam po sa pangkalusugan itong ating angkor. Ang Isyu ng Lipunan, si Bisayang Tisol, si Kuyang Wayne Espino Lauson. Kung kaya sa susunod na lamang po na Martes next week at Huwebes ay tuloy-tuloy na po yung kanyang palatuntunan upang siya bigay ihatid sa lahat ng ating mga tagapakinig ang lahat ng mga issues at mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ang KBS RMM News TV ay patuloy po ninyong mapapanood at maririnig simula Lunes hanggang Biyernes. Yan. Ng ating pagtatanghal sa ating gabay at patnubay. Yan. At yan po ay ang official time po ay 8 or 9 ng umaga. Yan. Kaya ito po ay inyo pong mapapanood sa FB page ng Balitang Kasado or KBS RMM News TV. Yan. Hashtag Balitang Kasado, hashtag KBS RMM News TV. Yan. At tuloy-tuloy na po ang ating balitaan at ating pagkikita-kita sa ating pagtatanghal. Kaya po, yun po namang araw po ng linggo ay mayroon po tayong palatuntunan ganap na ikawalo rin po ng umaga. Tuwing araw po yan na linggo, yun pong gabay at panalangin ng inyong kuyang. At syempre, ang Mindorinyong Midnight Boy po, ang inyong Kuyang Arnold Namuko. Alright, good morning kay Kuyang Alan Bordeos, kay Kuyang Maldren Manato, kay Kuyang Anthony Montesa. Magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang umaga po ngayong araw ng Huwebes. At syempre, ang pagbati rin po ay mula pa rin sa kay Ate Fredelyn Samaldani. Good morning, Kuyang Arnold Namuko, Kuyang Alan Bordeos. At sa lahat ng kasado staff sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig. Good morning to all watching Council of Elders Worldwide. Thank you, Bai Fredelyn Samaldani, ang ating kasado patrol 333. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Partikular na rin po sa iba't ibang dako ng mundo hanggang sa naaabot po ng ating broadcast. Maraming salamat at mapagpalang umaga po sa inyong lahat iyan. At syempre, binabati po natin ng mapagpalang umaga ang ating buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa pangunguna po ni General Romeo Browner Jr. Good morning, sir, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
Ganon din po kay Major General Roberto Escapulong, ang commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Good morning sa inyo lahat. Likewise kay Ate Pauline o Ate Pau de la Cruz Muhar, ang presidente ng 2ID Fresh Corps dyan sa Kamkapinpin, Tanay Rizal. Good morning po sa lahat ng mga kasundaluhan, sa lahat po ng mga mamamahayag, sa lahat po ng miyembro ng 2ID Fresh Corps. At syempre, good morning din po kay General Romel Francisco Marbel, ang PNP Chief. Good morning, sir. At sa spokesperson ng Philippine National Police, Police Colonel Jean Pajardo. Good morning, everyone. At sa ganun din po kay Police Brigadier General Paul Kenneth Y. Lucas, ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Good morning. Likewise kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang PIO Chief ng Public Information Office ng R4A Calabarzon. Good morning everyone. At siyempre, ganoon din po kay Colonel Felipe B. Maragon, ang Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal. Siyempre, ganoon din kay Police Captain Marisol Taktakin, ang PIO Chief Public Information ng Rizal. At syempre naman po sa lahat po ng ating mga nakasama at nakapiling sa ating palatuntunan ngayong umaga. Sa ating paghahatid ng mga balita at mga informasyon mula sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating station manager at publisher. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa ating technical site, kay Ate Del Santos at Ate Rose Marie Faderong. At sa lahat po ng ating mga nakapiling na mga kasado patroller na nagbigay pag-uulat sa pangunguna ni Kuyang Herman Patulot, Kasado Patrol 22. Si Kasado Patrol Kuya Lando Luto, Kasado Patrol 25. At si Kuyang Chudis Soyman Jr., Kasado Patrol 27. At sa lahat po ng ating mga nakapiling at nakasama ngayong umaga mula sa buluwagan ng balitaan ni Studio 2, kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco, kay Ate Jack Frost Bordeus. At ganun din sa ating Studio 3 mula sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson, bagamat wala sa normal or kondisyon ang kanyang mood dahil sa kanyang kalusugan. Magandang umaga sa iyo dyan, Kuyang Wayne. Siyempre, ganun din po sa ating mga taga-Studio 4 dyan sa Region 3 sa Zambales. Mula kina Kuyang Paul Candelaria at kay Kuyang Stephen Sabati at kay Kuyang Miguel Borbon. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyong pag-antabay. At sa ganun din po sa ating Kasado Patrol 333 kay Ate Fredeline Samal Dani. At ganun din kay Kuyang Jun Santusidad, Kasado Patrol 40. Likewise, kay Kuyang Frederick Berry, Kasado Patrol 13. At syempre, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng kapuluan.
Magandang umaga po sa mga taga-Jores Homeowners Association ng Sitio Bukal, yan sa Binangunan, Rizal. Sa lahat po ng mga pamunuan, mga opisyales, mga board of directors, and incorporators. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise, sa atin pong mga kuyang at ating brother at sister ng KPP Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya Divine Healing Powers. Yan sa lalawigan po ng Oriental Mindoro, sa lungsod ng Calapan. Magandang umaga po kay Brother Rubin Pamilara, kay Brother Gerald Gasik, kay Brother Mick Aceveda, kay Brother Rubin Dalumpinis, kay Brother JB Minguela, yan. Kay Brother Celso Cueto, kay Brother Beethoven Alban. Ganon din po kay Brother Dextroy Santiago o Brother Dindin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kay Sister Annalisa Minguela Gasik at kay Sister Maureen Sanchez. At kay Brother Fernan Fascia at sa lahat po ng ating mga kuyang at ating brother at sister ng KPP dyan sa lugar ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti, Calapan City. Magandang umaga din po sa mga taga-KPP dyan po sa lugar po ng Barangay Bangkatan, Baco, Oriental Mindoro. Ho. Dyan sa pangunguna ni Kuyang ni Brother Ansel Arroyo, Sister Juday Arroyo Estrada. Yan. Ganon din kay Sister sa lahat po ng ating mga sister diyan, sa lahat po ng mga brother at sister diyan sa lugar ng Bangkatan. Kaya paki-send lamang po rito ang buong detalye at mga pangalan ng mga brother at sister po diyan sa Bangkatan para mabanggit po natin at mabasa po natin dito sa comment box ng ating impilan ng KBS RMM News TV. Sa inyong FB page, paki-share, follow, share. At sa inyong YouTube channel, paki-subscribe po ang KBS RMM News TV. Hashtag Balitang Kasado. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at naway ang pagpapala at magandang kapalaran ay sumainyong lahat, basbas ng katas-taasang may kapal. Alright mga giliw kong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Ako po ay nagpapasalamat
sa inyong paggabay at pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sa pangalan po ng ating station manager, President CEO, publisher ng Balitang Kasado, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, mga kababayan, ako po yung inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talagang gaanong kagwapuhan. Sigurado namang pong ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy, ay lubos na nagpapasalamat at muling magbabalik sa araw ng bukas upang magtanghal at maghatid ng mga pumutok na balita. Adios mabalos, amigos! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.